Mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Panahon. Hindi pa po inaantok. Ano? Okay, so, tunay nga po mga kapatid na sa mga oras na ito ay masarap matulog. Ano po? Pero sana po, habang nandito po tayo sa bahay-sambahan, sana po ituon po natin ang ating pong mata, tenga, puso at isipan sa pagbibigay ng papuri sa ating pong Panginoong Diyos sa hapon pong ito. Tunay po na napakabuti ng Diyos dahil patuloy niya po tayong pinagpapala sa ating pong buhay. Tayo po ay nabibindisyonan lagi ng Diyos ng buhay. Ibig sabihin, kung tayo po ay binibigyan ng buhay ng ating pong Panginoon sa pagbunat ng ating mga mata, ay isa po yung chance para atin pong lalong higitan ang ating pong paglilingkod sa banal na pangalan ng ating pong Panginoon Diyos. Kamusta po kayo mga kapatid? Mabuti. Okay, so sana po ay kung meron po kayong mga nakikita inaantok sa inyong mga tabi, ay huwag po kayong mayang kalabitin at kapatid. Makinig ka muna. So, hindi po masama yun mga kapatid, sapagkat sinasabi rin sa banal na kasulatan ang nakakaalam ng mabuti, sabi niya, at hindi niya ginawa, ito ay kasalanan. So, kaya, minsan, ito po yung madalas na pinagdidebatihan ng Satanas at ng ating pong Panginoong Diyos. Kung pagdating sa pagsamba, maging sa labas, sabi ng Satanas, marami akong alagad, maging sa iyong tinuturing ng mga anak, ay may mga alagad ako dyan, sabi niya. Okay, so, hindi naniniwala ang ating pong Panginoong Diyos sapagkat na nagtitiwala siya na tayo ay magtitiis. Ano po. Pero maya makikita yan, papikit-pikit na yung mata. Kala natin tumatango, ano po. Pero ang diwa po pala ay natutulog na. Ano po. So, tiisin po natin ang antok at ibigay po ang atensyon po natin sa pakikinig ng salita ng ating pong Panginoon Diyos. So, sayan nga lang, sa pantungtungan tayo o sa mensahe katawan, at pinamagatan niya may bilay o bilay ya bibintisyonay Diyos ya malsa, or the life that God blesses. At ito po ay matatagpuan natin sa aklat ng Pedro o 1 Peter chapter 3 verses 8 to 17. At akin pong babasahin sa inyo sa wikang Tagalog. Sabi po dito, katapos-tapusan, magkaisa kayong lahat sa pag-iisip, maging madamayin, mapagmahal sa mga kapatid, mababait at may mapagpakumbabang pag-iisip. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Unang pang-aalipusta ang pang-aalipusta, kundi ang pagpapala. Sapagkat ukol dito, kayo'y tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. Verse 10, sapagkat ang nagmamahal sa buhay ay nais makakita ng mabubuting araw, ay magpipigil ng kanyang dila sa masama, at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Lumayo siya sa masasama at gumawa ng kabutihan. Hanapin niya ang kapayapaan at ito'y lakaran. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kanyang mga tenga ay bukas sa kanilang mga panalangin. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama. Verse 13, at sino ang gagawa ng masama sa inyo kung kayo masigasig sa paggawa ng mabuti? Subalit, magdusa man kayo ng dahil sa katuwiran, ay mapapalad kayo. Huwag kayong matakot sa kanilang pananakot ni mabahala, kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katuwiran ang tungkol sa pag-asang nasa sa inyo. Ngunit gawin ito ng may kaamuan at paggalang. Ingatan ninyong malinis ang inyong buti
upang kapag kayo ay inalipusta, ang mga nagsasalita ng laban sa inyo, sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Kristo ay mapahiya. Verse 17, sapagkat mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, kung iyon ay kalooban ng Diyos, kaysa magdusa dahil sa paggawa ng masama. Basbasan nawa ng Diyos ang pagkabasa sa kanyang salita. Diyan sa yung teksto, o diyan sa yung talatay Biblia, mga latayo, yataluran, bagay, natutunan tayo at sa yung ngaram. Wala su taluran bagay, yun ang tayo. No paano tun magkaroon, yabilay, yabibindisyonan na yanay na Diyos. Tunay na, amin bagat na naman, bibindisyonan tayo Diyos siya katawan. At agaw-agaw yung managbilay tayo. Habang tayo po ay nakakalanghap ng hangin, isa pong pagpapala yan na mula sa atin pong Panginoong Diyos. Ngunit, bilang mga Kristiyano, bilang mga tao ng Diyos, bilang mga lingkod ng Diyos, manupag, yakumon ang tatayumot iramay aromya bagay, tapyan si katayo, sunay-nay, ya nabindisyonay Diyos, unong udsara may gagawin tayo, ud panang agaw-agaw, ya panagbilay tayo. So, kung na yung verse 9, dapat si katayo kumon at wala susamay sakay, ya kanunutan tayo. Okay, so, sa gabay ito, di ba kasirin, bindisyonan, ya Diyos, subilay tayo, no si katayo, suwalay, pikakasakay, ya kaisipan, at saray, anak to. Bakit po natin kailangan? Bakit po natin kailangan makipagkaisa ng pag-iisip doon sa mga kapatiran po natin? Tignan niyo po yung sinasabi ni Apostle Peter. Kung titignan po natin, isa po yung utos at ang kanyang mga sinulatan ay ang mga Kristiyano, na kung saan ito po ay maaari po nating taglayin sapagkat tayo rin po ay mga disipulo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Sa English Standard Version, sabi po dyan, all of you have unity of one mind. Sabi niya, parang iniuutusan niya yung mga Kristiyano na lahat kayo ay magkaroon ng isang pag-iisip. Pero ang tanong, saan po tayo dapat magkaisa ng pag-iisip? Okay. Yun po yung dapat nating malaman. Iner tayo man kakasakay, ya kanunutan. Diyan sa yan panagbilay tayo agagit. Bilang mga Kristiyano, dapat po tayo na magkaisa sa isang layunin. Layunin sa buhay. Ano po yung layunin natin bilang mga Kristiyano? Or ano yung layunin ng Diyos sa atin bilang mga Kristiyano? Ang layunin po ng Diyos kung bakit niya po tayo nilalang ay upang papurihan po natin siya. At sana, yun din po dapat ang maging layunin. Aman magkumun susamay gat matayo, habang manbibilay tayo sa yan tapuya dalin. Ya iter, sudayo, ud mablingaran ya, Diyos na katawan. Inerne, dapat si katayo mo at mangkasakay, ud sakay ya may goal, ya tatawag ganda, or aim, or vision, panagbilay. Ninanais, hangarin sa buhay. Amin tayo, wala so kanya-kanyang dreams tayo. Wala kanya-kanyang goal tayo at bilay. Di po ba? Pero tayo po sana ay magkaisa ng goal sa pagkamit ng buhay na walang hanggan. Dahil alam ko po at alam natin na alam ng bawat isa sa atin na ninanais po natin na tayong lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At magagawa po natin yan, mga kapatid, kung tayo po ay nagtutulungan, makikipagkaisa sa ating pong mga kapatiran. Lagi po nating tatandaan, mga kapatid, na ang ating pong Panginoong Jesucristo, nung siya ay nabubuhay, ay ipinalangin niya ang kanyang mga alagad na magkaisa. Hindi lamang po doon sa mga apostolis niya, kundi maging sa mga tagasunod ng ating pong Panginoong Jesucristo hanggang sa panahon po natin ngayon. Para atin pong mapatunayan at makita ang katotohanan nito, buklatin niyo po ang inyong mga Biblia sa John chapter 17, verses 20 hanggang
21. John chapter 17 verses 20 hanggang 21. Sabi dito, gayunmay, hindi lamang sila ang idadalangin ko, kundi sila rin naman na mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa, gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo. Sana sila'y manatili sa atin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y isinugo mo. Kung atin kung papansinin, yung verse 20, sabi po dyan, gayon may hindi lamang sila ang idinadalangin ko. So, yung mga unang sila na tinutukoy po ng ating pong Panginoon Jesucristo dyan ay patungkol sa mga apostles. At doon sa kasunod, sabi niya, kundi sila rin naman na sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga salita. Ibig sabihin po mga kapatid, tumutukoy rin po yan sa atin na sumasampalataya sa atin pong Panginoong Jesucristo. At ninanais niya, ipinapanalangin niya na tayo po ay dapat magkaisa. Sana tayo po ay magkaisa ng layunin na papurihan ang atin pong Panginoong Diyos, layunin or hangarin sa buhay na makamit yung buhay na walang hanggan. Alam niyo po, ang pagkakaisa ay makikita rin po natin sa katuruan ni Apostle Paul. Tinuro niya rin po sa mga miyembro ng iglesia na dapat silang magkaisa. Ngayon, ang tanong po sa inyong mga sarili, na kayo rin po ang makakasagot. Ako ba ay nakikipagkaisa? May kakasakya kasi saray gagawin ko o load na na wala ka panagserbisyo katawan. Wala kasi supi kakasakay ko at saray kaagian ko. Wala kasi pikakasakay ko at sa may gutma yung mga itarya dayo at Diyos yamarsa. So yun po yung mga tanong na kayo po yung makakasagot sa sarili niyo po. Ano po? So, kung tayo po ay nag-claim na mga alagad ng ating pong Panginoong Jesucristo, dapat po ay pilitin po natin ang ating pong mga sarili na magkaroon po ng iisang pag-iisip. Huwag po sanang maging magkakabahabahagi ang bawat sa po sa atin pagdating ng araw. Hindi gaya ng nangyari doon sa may iglesia sa Corinto. Po, sila po ay nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa kanilang kapulungan bilang magkakapatid sa ating pong Panginoong Jesucristo. Ngunit, isinasamo ni Apostle Paul na sana manatili kayo at magkaisa ng pag-iisip. Natranslate po, paano to kasi yasari Kristiyano walay pagkakasakit kanunutan. Paano to kasi? So di man sa may teksto tayo, Peter, nanangangan tayo no ang tumay imbaga to di man verse 8. Kung ito dyan, katapos-tapusan, magkaisa kayong lahat sa pag-iisip, maging madamayin, mapagmahal sa mga kapatid, mababait at may mapagpakumbabang pag-iisip. So sinasabi po dyan ni Apostle Peter, upang ang mga Kristiyano ay mayroong o magkaroon ng pag-iisa or isang pag-iisip, dapat pong taglayin po natin yung pagiging mahabagin or merciful and compassion. Kung titignan po natin sa pamumuhay ng ating pong Panginoong Jesucristo, ito po ay kanyang naipakita. Nung nakita niya na nung habang siya po ay nangangaral, nakita niya yung mga tao at siya ay nahabag sapagkat sila ay maituturing na parang tupa na nawawala. Sabi niya, siya po ay nagkaroon ng compassion, siya po ay nagkaroon ng kahabagan doon sa mga tao. Ganon din po. Bilang mga Kristiyano, sinasabi po yan sa text po natin, sana ay magkaroon po tayo ng kahabagan, compassion, pagmamahal doon sa mga taong hindi pa nakakaalam ng salita ng ating pong Panginoon Diyos. Okay, so
Ang paggawa ng pangangaral ng salita ng Diyos ay pagbibigay ng papuri sa Kanya. Ngayon, kung tayo po ay nakikipagkaisa doon, mga kapatid, kung tayo po ay nahahabag sa mga taong nawawala o napapalayo ang kanilang landas mula sa ating pong Panginoong Diyos, at pilit po natin na tinutulungan o pilit natin na tinutulungan ang mga mangangaral sa pamamagitan po ng pag-invite sa kanila, is napakabuti yun. At ito po ay pagpapalain ng atin pong Panginoong Diyos. Isa rin po sa pagpapakita ng kahabagan, pagmamahal sa mga tao at maging sa mga kapatid po natin. Ito po yung pakikipagdalamhati doon sa mga nagdadalamhati at pakikipagsaya doon sa mga nagagalak. Ito po yung minsan mahirap sa mga tao. Minsan pag nagtatagumpay ang isang tao at nagagalak siya, maraming tao ang naaasar sa kanya. Ano po? Pero sa atin, bilang mga Kristiyano, sana'y makita po sa atin yung kagalakan kung nagagalak ang isang kapatid po natin. At makita rin po sana ang pakikipagdalamhati po natin kung nakikita natin na nagdadalamhati ang isang kapatid po natin. Sana po nandyan po tayo na sumusuporta po sa kanila. So, yun po sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng mahabaging puso ay unti-unti po natin na madedevelop yung pagkakaroon ng isang kaisipan. Ano pa po yung sinabi diyan? Sabi diyan, loving one another or magmahalan sa mga o mapagmahal sa mga kapatid. Yan. So, yun din po ang dapat makita sa bawat Kristiyano. In order for us na to have unity or have one mind, kinakailangan po natin na mag-ibigan ang bawat isa po sa atin. Tunay po na ang Diyos ay pag-ibig. At ang mga nagsasabi na sila ay umiibig sa atin pong Panginoong Diyos, dapat po nating ugaliin o dapat po nating isabuhay ang pag-ibig sa mga kapatid po natin. At doon sa pagsasabuhay po natin, ibig sabihin, ipinapakita po natin ang atin pong pag-ibig sa bawat isa sa pamamagitan po ng atin pong mga gawa. Hindi lamang po sa mga salita po natin. Dahil sinasabi po sa banal na kasulatan, kung ang sino man na nagsasabing iniibig niya ang Diyos, ngunit hindi niya iniibig ang kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Sabi po diyan. So, ibig sabihin, kung mahal natin ang Diyos, dapat may pakita po natin yan sa mga kasama po natin na nabubuhay ng mga tagasunod ng atin pong Panginoong Jesucristo. Ano pa? Dapat din pong magkaroon ng kabaitan ang bawat isa sa atin. Maging tender-hearted. Ano po? Ang bawat isa po sa atin. Bakit po natin kailangan gawin? O bakit po natin kailangan maging mabait sa bawat isa sa atin? So Ephesians chapter 4 verses 22 hanggang 24 po. Ephesians chapter 4 verses 22 hanggang 24. Sabi po dito, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa, at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Lahat po ng mga sumunod, tumanggap sa atin pong Panginoong Jesucristo, sabi diyan, dapat magkaroon na po tayo ng o alisin na po natin yung mga dating pamamaraan ng atin pong pamumuhay at isuot yung bagong pagkatao na doon tayo ay nilikha ng atin pong Panginoong Diyos. Sabi po diyan sa bandang dulo ng verse 24, sabi diyan, na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katuwiran at kabanalan ng
katotohanan. Kaya doon sa verses 31 and 32, ano po yan? Sabi diyan, lahat ng pait, galit, puot, at pag-aaway, at paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan. At maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, mapagpatawad o nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. So napakaganda po ng sinabi ni Apostle Paul. Lahat ng pait, sabi niya, galit, puot, at pag-aaway. Sino po ang galit sa isa't isa dito? Sino po ang napupuot sa kanyang kapatid dito? Sana po ay wala man mga kapatid. At kung meron man po, sabi yan, alisin na po natin. At tayo po ay maging mabait sa isa't isa. Maging mahabagin at mapagpatawad sa isa't isa. So sa paggawa po ng mga bagay na yan, mga kapatid, sa paggawa ng pagkakaroon ng pagiging mahabagin, nag-iibigan sa bawat isa, yung pagiging mabait po natin, ay kung ini-apply po natin yan sa ating pong buhay, tayo po ay magkakaroon ng iisang pag-iisip. At kung nagagawa po natin iyon, ang buhay po natin ay lalong pagpapalain ng ating pong Panginoong Diyos. Pangalawa po is, pagpapalain ng Diyos ang mga tao na nagbabalik, ang mga taong nagbabalik ng pagpapala. Nagbabalik ng pagpapala doon sa mga taong gumagawa ng masama sa kanila. So, pamilyar na po siguro sa atin yung kasabihan na pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Pero, nirevise po nila yun, ano? Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay na nasa garapon, sabi nila. Ano po yung gustong iparating po sa atin nung kasabihan na yon? Although luma na, pero ito po ay may tutulong po sa atin. Tunay po, sa mundong ito, hindi po natin maiiwasan na may mga taong gagawa ng masama sa atin. Ano po? Pero sana matutunan po natin na gantihan pa rin po ng mga mabubuting bagay. Gantihan pa rin po natin ng pagpapala yung mga gumagawa ng masasama sa bawat isa sa atin. So sabi po dyan sa verse 9 ng 1 Peter. Verse 9. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Unang pangalipusta ang pangalipusta. Kundi pagpapala, sapagkat ukol dito kayo'y tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. So isa po sa paraan upang tayo po ay magkaroon ng buhay na pinagpapala ng ating pong Panginoong Diyos ay yung paggawa ng mabuti doon sa mga gumagawa ng masama sa bawat isa po sa atin. Kung titignan po natin, aaralin, nudalot-dapon tayo susay masantun kasulatan, naningningan tayo agagi, kaya hanggang puso sa may nairason tayo na bawian, may masama, masama. Sapagkat sinasabi po ng banal na kasulatan, kung sinampal ang kanan na mukha mo ay iharap mo pa ang kaliwa. At sabi rin po ng banal na kasulatan na ibigin mo ang iyong mga kaaway. Ipanalangin mo ang mga umuusig sa iyo. So yun po yung pamamaraan ng pag-return, pagganti ng pagpapala doon sa mga gumagawa ng masama sa bawat isa sa atin. So basahin din po natin yung sinabi dyan sa Romans 12:7. 12:17. Romans 12:17. Sabi po dito, huwag ninyong gantihan ang sino man na masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. So, minsan may mga taong sugsog. Nung ginawang ka kay aliwa, bawi ka po. Lalo sa school, pag ginawa ng masama yung isang bata or yung mga binatilyo na, bawi tayo.
bawi tayo, magre-respect tayo, sabi niya. Yun po yung mga aim ng mga worldly na tao. Pero sabi po dyan, huwag po nating gantihan ng masama ang masama. Kundi tignan po natin yung mga bagay na makakabuti sa paningin ng mga o sa harapan ng mga tao. So, yun po yung dapat po natin laging tignan. At tignan din po natin lagi kung ito po ay kagustuhan din ng ating pong Panginoon Diyos. Para maiwasan po natin na gumanti ng masama doon sa mga gumagawa ng masama po sa atin. Masarap ba po sa pakiramdam? Ito, hindi yung pamparamtong-tong, ano po? Kundi, masarap sa pakiramdam kung ipinapanalangin natin ng mula sa puso yung mga nanakit sa atin o yung mga gumawa ng masama sa atin. Nasubukan nyo na ba yun mga kapatid na ipinanalangin yung mga gumawa ng masasama sa inyo? Yes, Brother Nicky. Pinanalangin po na sana madapa. Okay, so sana hindi po ganon. Ano po? Sana hindi po ganon yung mga pag-uugali. Panalangin po natin na sana mapabuti pa ang kanyang kalagayan. Gawan natin siya ng mga mabubuting bagay. So, sabi po dito, sa verse 9, tayo po ay, kung bakit kinakailangan po natin gawin ang bagay na yun, sapagkat tayo po ay tinawag sa bagay na ito, na maging mabuti sa harapan ng mga tao sa pamamagitan ng hindi pagganti ng masama sa mga bagay na masasama na nangyayari sa atin. Sabi pa po dito, when someone speak against you, do not speak evil to them. Mayroon talaga na Pangasinan nawa. So, wag po tayong kung tayo po ay pinagsalitaan ng mga masasamang salita, wag po tayong magsalita rin ng masama sa kanila. So sabi po dyan sa verse 10, 1 Peter 4 verse 10, sabi dyan, sapagkat ang nagmamahal sa buhay at nagnanais makakita ng mabubuting araw ay magpipigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. So napakalinaw po ng sinabi ng banal na kasulatan. Kung ninanais po natin na makita o minamahal po natin ang buhay at ninanais po natin yung mga mabubuting araw, kinakailangan po natin na pigilan ang ating pong dila sa pagsalita ng mga masasama, maging ang ating mga labi. Tunay po na ang dila ay napakaliit, ngunit ito po ay may kakayahan na sumira ng buhay ng isang tao. At meron din pong kakayahan ito na makapagbago ng buhay ng tao. Kaya sana magsalita lamang po tayo ng mga mabubuting bagay. Gaya po ng ginawa ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ano po yung kanyang ginawa? Siya po ay ipapako sa cross o pinapahirapan. Ano po yung kanyang sinabi? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, kahit siya ay nasasaktan, nandun pa rin po yung care niya doon sa mga taong gumagawa ng masasama sa kanya. Bilang mga Kristiyano, tayo po ay mga tinawag. We are called to follow Jesus, which will result in persecution. May mga kaibigan po tayo na nagsasabi na pag sumunod ka kay Kristo, magiging mabuti ang buhay mo. Hindi ka parang yung magiging mabuti yung buhay is parang hindi nadaranas ba ng mga pagsubok, ano po. Pero hindi po ganoon. Kung tayo po ay susunod sa ating pong Panginoong Jesucristo, yes, bubuti ang buhay po natin. Pero huwag po natin i-expect na kabutihan lahat ng mangyayari. Dahil kailangan po natin na dumaan sa mga pagsubok upang mapatunayan kung tunay nga yung pagmamahal natin sa Kanya. Kaya nga sinasabi po dyan sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, sabi na, kaya't ang sino man nagnanais na mamuhay ng may kabanalan kay Kristo ay daranas ng kapighatian.
raranas ng pag-uusig. So sana yun po yung atin pong panghawakan. Ngunit kung tayo po ay nagtagumpay, nalampasan ang mga pagsubok na yun sa ating pong buhay, nakasama ang ating pong Panginoon Kristo, siya mismo ang magbibigay ng gantimpala sa bawat isa sa atin. So, yun po yung dapat po nating panghawakan. So, sabi po nito, dahil ang resulta ng pagsunod sa atin pong Panginoong Kristo ay kabutihan para po sa atin at pagpapala po para sa atin. Kaya sabi niyan, verse 11, lumayo siya sa masama at gumawa ng kabutihan. Hanapin niya ang kapayapaan at ito'y lakaran. Verse 12, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga tenga ay bukas sa kanilang mga panalangin. So, napakaganda po ng sinabi ni Apostle Peter. Maaaring tayo po ay gawa ng mga masasama, pero sana lumayo na po tayo doon at lumakad doon sa mga bagay na kapuri-puri sa ating pong Panginoon Diyos at mabuti rin sa paningin ng mga tao. At sa paggawa ng mga bagay na iyon, tunay po na magiging mapalad ang bawat isa po sa atin. Last po, okay, so last na kinakailangan natin gawin para tayo po ay laging pagpalain ng ating pong Panginoong Diyos is upang magkaroon ng buhay na mapagpala, dapat po tayong laging gumawa ng mabuti. Laging gumawa ng mabuti. Sabi po dyan, sa verse 14, subalit magdusa man kayo ng dahil sa katuwiran, ay mapapalad kayo. Sabi niya, huwag kayong matakot sa kanilang pananakot ni mabahala. Verse 15, kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katuwiran ang tungkol sa pag-asa na nasa inyo. So, yun po, sundin po natin ang katuwiran. Sundin po natin ang mga mabubuting bagay. So, sabi niyan, to suffer for righteousness' sake is to be blessed. Matthew chapter 5 verses 10 to 12. Matthew 5, 10 to 12. Sabi po dito, mapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng mga sari-saring kasamaan ng pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. So yun, magalak lamang po tayo. Maging magalak lamang ang bawat isa po sa atin dahil pagdating ng araw, tunay na talong magiging magagalak ang bawat isa po sa atin sa ibibigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin. So, dapat din po natin sa paglakad, sa paggawa ng mga mabubuting bagay, kasama po riyan yung atin pong pinababanal ang atin pong Panginoong Diyos sa atin pong mga puso. Sanctify the Lord God in your heart. Sabi niya, ano po yung gustong sabihin niyan? Pabanalin ninyo sa inyong mga puso. Ibig sabihin, sinasabi ni Apostle Peter sa mga Kristiyano na dapat si Kristo lamang yung maging ruler or tagapamahala ng inyong puso. Pinapakita po dyan na maging si Kristo lamang ang maging tagapamahala ng ating pong puso at isipin na laging siya yung protector natin. Upang lalo po natin na mapabanal siya sa ating mga puso. Lagi po nating tatanda na sabi na, if God is for us, who can be against us? Wala pong kaya dapat huwag po tayong matakot sa lahat po ng mga bagay na nangyayari. Kahit ito po ay
kahit mali na ang nangyayari sa kapaligiran po natin, pilitin pa rin po natin na gumawa ng mabuti. So, maging handa rin po dapat ang bawat isa po sa atin. Kasama po sa paggawa ng mabubuting bagay ang paggawa na or pagiging handa sa pagdepensa sa atin pong o sa pag-asa na nasa sa atin. Gaya po ng mga apostol noon, nung sila po ay binabawalan na ipangaral ang salita ng ating pong Panginoong Diyos. Ang sabi po nila, we ought to obey God rather than man. Ganon din po sana ang bawat sa atin. Kung darating man yung time na pigilan tayo ng mga mahal natin sa buhay, kung darating man yung time na hadlangan tayo ng mga taong nakapaligid po sa atin para makapagsamba, sana ilagay po natin sa ating pong puso na mas gugustuhin namin na sundin ang Diyos kaysa sa mga tao. So, yun ang hinihintay ng Diyos. At sana rin po ay kasama ng pagdidepensa po natin ay yung pangangaral, pagtuturo ng salita ng ating pong Panginoon Diyos. Yan po yung napakabuting bagay na kailangan gampanan ng bawat isa po sa atin. Kaya nga sinasabi rin po ni Apostle Paul sa Romans 1:16 na huwag nating ikahiya. Huwag mong ikahiya ang Ebanghelyo. Sapagkat ito yung kapangyarihan ng Diyos upang iligtas yung mga sasampalataya. So, nasa sa atin po yung pag-asang iyon. Natanggap na po natin. Sana'y ibahagi rin po natin. Sapagkat ito po ay mabuti. At sa pagbabahagi po niyan, sabi dun sa verse 13, dapat meron po verse 16. Ngunit gawin ninyo ito ng may kaamuan at paggalang. Kasi kahit nasa sa atin ang katotohanan, kung sa pilitan po natin na ipapasunod ang Biblia, ay hindi po maganda ang kahilibat na. Kaya pangaral po natin ng may kaamuan. Ano po? Pangaral po natin at hintayin na makonvince ang mga taong pinapangaralan po natin. Hintayin po natin na sila po yung mag-present ng kanilang sarili na tatanggapin ko na si Kristo sa aking buhay. Po yung dapat po natin gawin. Sana ay magkaroon po tayo ng malinis na buti lagi. Dapat panatilihin po natin na malinis ang ating pong mga buti. Sabi niya, ingatan ninyong malinis ang buti upang kapag kayo ay inalipusta, ang mga nagsasalita ng laban sa inyo ay inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Kristo ay mapahiya. Okay, so sabi niyan, it is always better to suffer if this is God's will. So nandyan po yan sa verse 17. So, sa pangangaral po ng salita ng ating pong Panginoong Diyos, daranas po tayo ng mga hindi mga mabubuting bagay. Ngunit, panatilihin po natin na sana'y gawin yung mga mabubuting bagay. Magpatuloy po tayo, manindigan po tayo doon. Kahit anumang mga pagsubok ang ating pong daranasin sa paggawa ng mga mabubuting bagay. Lalo tigit po sa pagbabahagi ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. Lagi po natin sundin kung ano yung ninanais ng Diyos. At lagi rin po nating tignan ang mga ginagawa po natin. Alam niyo po ba na paglabas po natin dito sa bahay-sambahan na ito ay maaari po tayong mag-preach sa pamamagitan po ng ating pong mga ginagawa. Ipapakita po natin sa ating pong buhay na dala natin si Kristo. Ipapakita po natin na dala natin si Kristo sa ating buhay sa pamamagitan po ng ating pong mga gawa. Kaya sana po, tingnan po natin kung yung mga ginagawa po natin ito ba ay mabuti sa paningin ng Diyos at mabuti rin sa paningin ng tao. Ngayon, baliktarin po, ito ba ay mabuti sa paningin ng tao? Kung titignan po natin, may pamantayan po yung mga tao na mabubuti, ngunit sa paningin ng Diyos ay mali. Kaya maging maingat din po tayo. Hindi porket sinasangayunan ng maraming tao na mabuti itong bagay na ito ay
isa na rin po tayo doon. Dapat i-correct po natin or dapat maging mapagmasid po, maging mapagmatyag, maging mapanuri ang bawat isa po sa atin upang magawa po natin yung mga bagay-bagay na kapuri-puri sa Diyos at kapuri-puri rin sa mga taong nakapaligid po sa atin. Lahat po tayo ay nagnanais na magkaroon ng pinagpapalang pamumuhay. Ano po? Blessed na buhay. So, gawin lamang po natin ang bagay na ito bilang mga Kristiyano. Tayo po ay magkaroon ng isang pag-iisip. Ano po yung pangalawa? Ano po? Naugi ka na namin, no? Kayo. Mapapatunayan na ni Satan, ano po, na marami siyang alagad sa, ano po. Okay, so, pangalawa po na, natutunan po natin, o matututunan po natin sa leksyon po natin is, yung paggawa po ng mabuti doon sa mga gumagawa ng masama sa atin. Yung returning blessings to those who did wrong for us. At yung panghuli po is, lagi po tayong gumawa ng mabuti at magkaroon ng malinis na konsyensya o malinis na buhay. Kasi may mga tao rin po na ginagamit ang salita ng Diyos pero may masamang intensyon. Pero sana po wag po tayong maging ganoon. Sana po ang aral na ito ay manahan po sa atin. Sana po ay makita sa atin upang tayo po ay laging pagpalain ng ating pong Panginoon Diyos. So, God bless you po and maraming salamat.